finish all that he starts. When all around is sinking, he said, it's the one unshakable ground. It's the only place that I am. I'm standing on the solid rock, walking in the way and shooting life. It's turned with amazing grace, living in the finished work of Christ. Every good and perfect gift coming from the Father of lights. For everything that I can change, my faith is in the finished work of Christ. He never did another thing, just to know that Christ I live. Oh, that He will enough for me. When all around is sinking sand, He's the one unshakable ground. It's the only place that I run. I'm standing on the solid ground, walking in the way and shooting life. It's done with amazing grace, living in the finished work of Christ. Every good and perfect gift coming from the Father of mine. For everything that I can change, things in the finished work of Christ. The cross couldn't hold it, the grave couldn't hold it.
Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming solid na pinangahawakan. Lord, kung meron man po kaming mga bagay na hindi namin kayang baguhin, Panginoon, we place our faith, Lord, to your finished work, to your resurrection, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanas, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakas, higit sa aking kulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, pinamahanda sa walang mahirap.
Lord, totoo nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Sabi sa James chapter 4 verse 3, Santiago kapitulo 4 versikulo 3, na may mga panalangin tayo kung hindi nasasagot kahit tayo ay dumulog na sa Panginoon. Dahilan kasi our motives are wrong. And that's the only reason why God would not answer our prayers. Because our heart is not right sa ating hinihingi sa Kanya. May mga panalangin tayo na it seems right at hindi naman masamang hingin, but God knows our heart. And when the Lord talks about motives, He's not just referring to things na hinihingi natin na hindi kaaya-aya sa Kanya, but prayers na alam ng Panginoon na makakasama sa atin. And later we will hear more of that sa ating tagapagsalita. But right now, at this very moment, I just want to encourage everyone to lift our voices once again to the Lord. And let's sing that part, walang imposible. And declare that with all our hearts. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ang makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. One more time. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ang makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. All glory and honor belongs to you, Father, Jesus, Holy Spirit. And all God's people say, Amen and Amen. We all be seated. Before that, let's just stretch our right hand and pray for her. Panginoon, maraming pong salamat. Sabi ni Sister May, I give her the privilege to speak. But Lord, thank you for having the privilege for us to hear her, Lord, speak about your word ngayong umaga nito. And I pray, we pray in Jesus' name, that Lord, you anoint her, that your presence, Lord, accompany her, that every word she speaks, Lord, that comes out of her mouth, be words that will encourage, transform, and change the lives of those who will hear it. So, Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa inyo, ang inyong anak. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sorry. Good morning, church. This is it. Totoo po. Bali po, ito po ang unang preaching ko po.
although naging pastor ako sa isang church, sa kabilang channel, kahit as nire-require nila na mag-preach ako, hindi ko magawa. Kasi sabi ko, yung pulpit is holy. Gusto ko tatayo ako sa harapan na talagang matatawag na malalim ako. So, thanks be to God. At narito po ako sa inyong harapan. So, maraming salamat po, lalo na po sa ating pastor. Hindi po lumaki ang ulo ko sa mga sinabi niya. Masaya po ako dahil ang lahat po ng ginagawa ko natin ay para sa ating Panginoong Yesus. Amen po. Narito po ako sa inyong harapan upang ibigay ang salita ng Panginoon. Medyo kinakabahan po ako pero alam ko kasama ko ang ating Panginoong Yesus. So church, I invited you all to stand. Let's start in prayer. Can we close our eyes and bow our head? Let's begin in prayer. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, narito po ako ngayon sa harapan ng iyong mga anak, asking for your presence and Holy Spirit, lead me. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Maging kayo po ang aking lakas at lahat na magmumula sa aking bibig ay magmula sa iyo. Lumalapit po kami ngayon acknowledging that nothing is more powerful than prayer and nothing is stronger than faith. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Kung minsan ay nawawalan kami ng pag-asa, na kung minsan ay kami pinanghihinaan. Lord, we surrender all our worries and heavy burdens to you. All the sad moment and brokenness in our heart. You are our refuge and our strength, a very present help in times of trouble. Lord, we pray for your divine guidance and protection, not just for me, for us, but for our family and our nation. We trust that your power will bring healing to the sick and comfort to those who are suffering. Tulungan mo po kami na maging matatag at manalig kami na kayang-kaya mong ayusin ang lahat ng bagay. We choose to trust you even if we don't have all the answers. We ask for all of this in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Thank you po, my brothers and sisters, for praying together. Muli po, maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Sige nga po, ating pong batiin na ating katabi ng magandang umaga. Nagagalak ako ng unahin. Amen. Mga kapatid, sa buhay po natin ito, madalas nakakaranas tayo ng iba't ibang struggles o mga problema. Di ba po ba? Meron po ba dito na hindi nakakaranas ng pagsubok? Lahat po tayo nakakaranas. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Mga kaguluhan o gera. Maraming nadadagdag na problema o mga biglaang pangyayari. Katulad po ng pagtaas ng gasolina. Mga pagtaas ng mga bilihin. Mga problema na sunod-sunod. Marami tayong iniisip. Hindi natin alam kung paano solusyonan. Pero mga kapatid, ang problema ay dumaraan. Pero ang ating Panginoong Diyos
mayaman ang Angeles Central City Church. Amen. So, kapag ikaw ay may sasakyan, natural, ano po ang unang action mode mo? Kapag tumaas ang gasolina, siyempre, di ba magpapagas ka? Eh, paano naman po? Kung ito'y nasira, nagka-emergency ka. Handa ka ba? Handa po ba kayo? Hindi kayo handa. Ngayon po, kapag hindi ka handa, ang unang mong action mode na gagawin, mangungutang. Yan ang kadalasang action mode natin eh. Diba? Ang mangutang. Kasi yung isa ang paraan natin na akala natin yun ang magbibigay ng solusyon. Kasi pag hindi ka handa, wala kang pera. Walang pera ang lalapitan mo. Nakamag-anak mo, minsan nararanasan natin mangutang sa ibang tao. Kasi yun minsan na akala natin eh. Yung akala natin na solusyon sa ating problema. Pero mga kapatid, ang action mode na yan po ay hindi dapat natin inuuna. Dapat ang una nating iniisip, ang manalangin. Dahil ang bawat solusyon ay tanging matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus na lumikha sa atin. Yung pangungutang ay hindi solusyon. Dahil mayaman ang ating Panginoon. Amen? Amen. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang nagpo-provide? Amen. So kapag wala ka ng choice, akala mo yun ay solusyon eh. Akala mo pag parang emergency brake, kapag wala ka ng choice, pagpadaplis ka ng sabangin, doon mo palang gagamitin, doon ka palang magdarasal. So dapat po mga kapatid, huwag nating gawing emergency brake. Dapat po pangunahan natin ang manalangin tayo sa ating Panginoon. Amen po. Amen. So mga kapatid, our sermon for today is about the power of prayer na matatagpuan po sa James chapter 5 verse 16. Ang kapangyarihan ng panalangin. Sabi po sa James chapter 5 verse 16, ito po ay kinuha ko sa NIV. Sabi po dito, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa Tagalog po, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid at manalanginan kayo sa bawat isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Church, this verse emphasizes that transparent confession and shared prayer. Sharing prayer bring spiritual and emotional healing. Bilang tayo ay Kristiyano, tayo ay pinapayuhan na ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa. At sama-sama tayong manalangin
para sa kagalingan. Amen po. Pray together. And it highlights that the sincere and active prayer of a righteous person is powerful and effective, urging believers to support one another. Atin pong himayin ang teksto mula sa James chapter 5 verse 16. Mga kapatid, we have 3 points po sa the power of prayer. 3 puntos na kapangyarihan ng panalangin. Ang ating pong first point, therefore, confess your sins to each other. Ipagtapat mo ang kasalanan mo sa bawat isa. Ipagtapat ang kasalanan sa bawat isa. So, kung ating pong titignan, naka-highlight po ang confess. Ipagtapat. Church, why we need to confess? Bakit po natin kailangan magtapat? Bakit po natin kailangan ipagtapat ang ating mga kasalanan? Sabi sa James chapter 5 verse 16, confess. So maliwanag po na kailangan nating magtapat. Kasi ang kasalanan ay hadlang sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ang kasalanan ay humihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Ang kasalanan ay maling gawain natin o kung ano ang nasa puso at isipan natin. Kung ang mga bagay na hindi natin ginagawa. Kung ano ang sinasabi natin sa tago. Sa mata ng Diyos, wala po tayong maitatago. Amen po? Dahil siya po ang Diyos natin na lumikha sa atin. Amen? So mga kapatid, therefore you need to confess your sins, not only to God, and also we need to confess our sins to each other. Kailangan po na hindi lamang tayo sa Diyos humihingi ng tawad. Kailangan din po natin magsabi sa ating mga kapatid. Kailangan po natin ang bawat isa. Amen po. Mga kapatid, malinaw na kailangan nating ipagtapat ang ating mga kasalanan hindi lamang sa Diyos. Dahil wala tayong may tatago sa Kanya. Pero sa mga kapatid natin, bilang tayo ay tao, hindi natin kayang hulaan ang kasalanan ng isang tao. You need to share it. You need to confess. Huwag mong suluhin. Huwag mong salinin. Amen? Alam ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pero ako bilang tao, hindi ko alam ang kasalanan mo. Dahil ang Diyos at ikaw lamang ang nakakalam. Pero we need to pray to each other so that we may be healed. Ang nais lang ng Diyos na tayo ay humingi ng kapatawaran sa Kanya at ganun din sa ating mga kapatid. We need also to confess to each other. Confess our sins to each other. Kailangan po natin maging transparent tayo sa mga kapatid natin. It's about accountability. Confess your sins, ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan na nagawa mo. I-share mo yung mga bagay na nasa loob mo. I-share mo yung mga pagdadalamhati mo. I-share mo yung mga bumabagabag sa puso mo. Kung meron ka magalit sa isang tao, huwag mong suluhin. Pwede mong ibahagi sa isang mong kapatid. Pag nagawa mo po yun, there is healing. Amen po? Sharing your problems or struggles so
you can get support. Not necessary public confession po to everyone. Sa konteksto po, sa Biblia, gaya ng sa Awit, chapter 19, verse 12, but who can discern their own errors? Forgive my hidden fault. Ito po ay isang panalangin nagpapakumbaba na kumikilala sa limitasyon ng tao na nakikita ang sariling pagkakamali. Dito po ipinapakita ni Haring David. Dito po humihingi siya ng tawad sa kanyang nagawa na hindi niya namamalayan o mga hidden faults niya. Blind spot na kasalanan po, yung mga biglaang pangyayari, mga hindi mo inaasahang salita, yung hindi mo inaasahang bagay na nagagawa mo, yung mga bagay na biglaang pangyayari na hindi mo ina-expect na nagawa mo. Ang sabi po sa Awit 19:12, aminado si Haring David na hindi natin nakikita ang lahat ng ating mali. Minsan akala natin tama ang ginagawa natin, pero mali pala sa paningin ng Diyos. Ano po ba ang kasalanan na nagawa ni Haring David? Nang makita niya si Bathsheba na naliligo at doon kanyang pinagnasaan ang asawa ng kanyang alagad. Isipin niyo yun, yung biglang pangyayari na tumanaw lamang siya at biglang niyang nakita si Bathsheba. Ganon po tayo mga kapatid. Na minsan may mga biglang pangyayari o biglang sitwasyon na akala natin tama yung ating mga sagot, yung tama yung desisyon natin. Pero minsan pala, yun ang dahilan ng ating pagkakamali, dahilan ng ating pagkakasala. Kaya mga kapatid, minsan may mga bagay tayong nagagawa sa ating pamumuhay na akala natin tama. Halimbawa na lang po ako. Minsan po, may nasaktan akong isang kaibigan ko. Nakakala ko tama yung aking ginawa. Nakakala ko ay ito isang proteksyon o bilang isang saksi ko. Ang akala ko, mauunawaan niya po ako. Pero mali pala ako. Akala ko maiintindihan niya ako. Pero alam niyo po ba? Nagalit po siya sa akin. Opo, mali din po ako dahil naging confident ako na akala ko nariyan siya para sa akin. Kahit ganun pa rin po ang ginawa niya sa akin. Nagalit po siya sa akin eh. Nag-pray po ako, patuloy pa rin po ako nag-pray. At lumapit po ako sa isang kaibigan pa. Nag-share ako sa kanya. Nagsabi ako sa nagawa kong kasalanan. Inamin ko na nagkamali ako. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil yung taong nabahagian ko ng aking problema, ng aking saloobin, ay naging mabuti. In-encourage niya ako na mali yung ginawa ko, pero in God's time, alam ko po, naniniwala ko na maaayos din ang lahat. Alam niyo po, yung nagbahagi po ako sa isang tao, parang natanggalan ako ng tinig, lumuwag ang kalooban ko. Nagkaroon ako ng peace of mind. Kasi inaano ko na yung sarili ko na mali yung
Kailangan akong makarusahan, kailangan akong may magawa. Pero napakabuti po ng Panginoon, pagtapat ka, na humingi ng kapatawaran, at hindi lamang sa Diyos, kundi sa tao, at nagkaroon ka ng prayer partner. There is a healing po. Kaya po, nung naipaliwanag ko sa kanya, nagkataon na, nagkausap na po kami, naipaliwanag ko sa kanya. Kasi po that time, hindi ako nakapagpaliwanag sa kanya eh. Kumbaga po talagang confident ako na maunawaan ako ng taong yun. Isipin niyo, mali pala yun. Mali pala po ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay naging mabuti po, naging maayos din po kami. At ang solusyon po ay ang tapat na pag-amin, confession, hindi lamang po sa Diyos, kundi sa mga kapatid din po natin. Mga kapatid, hindi naman po ibig sabihin na i-announce mo sa buong church ang lahat ng ginawa mo o ang lahat ng kasalanan ng nagawa mo. It means finding a trusted person, brothers and sisters in Christ. Mga kapatid, tayo po ay narito sa simbahan ng Angeles Central Church. Pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Maging open po tayo sa bawat isa. Narito tayo upang magtulungan, upang magmahalan. Huwag mong suluhin ang problema mo. Kung kailangan mo ng prayer, nandiyan ang pastor natin. Kung wala ang pastor natin, ang mga kapatid, kung sinong nasa harapan mo. Amen? Tayo ay narito. Ipinagsama-sama tayo ng Panginoong Diyos. Narito tayo upang magmahalan, magtulungan, at manalanginan sa bawat isa. Huwag kang mahihiya. Huwag mong suluhin. Huwag mong sarilinin ang laban. Amen? A prayer partner na pwede mong pagtapatan ng mga struggles mo, problema mo, dalamhati mo, sakit mo, sa puso. Minsan po, pag hindi na natin mailabas minsan nagkakasakit. Akala natin nagkakasakit tayo sa puso. No. Kailangan lang po natin gamutin. Paghilom, healing, sharing our struggles, our problems, at mga kasalanan po. Kaya mga kapatid, huwag nating suluhin. Ang pagiging transparent sa isa't isa ay nagtatanggal ng pride. Amen po? When we admit our fault, we invite God's grace to heal us. So kung ating pong babalikan ang ating first point, therefore, confess your sins to each other. So maliwanag po, confess, ipagtapat natin ang ating mga kasalanan. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating mga kapatid. Hindi lamang kasalanan, kundi mga struggles mo, mga dalamhati mo, mga problema mo, pwede mong ibahagi. Amen. So wag po tayong mahihiya, mga kapatid. We are family. We are one body. We are one spirit. Amen po? So confess our sins to each other po. At ang ating second points po, na makikita rin po sa James chapter 5 verse 16, and pray for each other so that you may be healed. Maliwanag po, pray for each other so that you may be healed. Ipanalangin ng isa't
yes, forgiveness, for praying para po sa Diyos tayo lumalapit. But for healing and accountability, kailangan natin po ang bawat isa. Kailangan mo ang nasa tabi mo. Kailangan mo ang nasa harap mo. Kailangan mo ang nasa likod mo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan natin manalangin. Ipanalangin ang ating mga kapatid. Amen po? Sabi rin po sa James chapter 5 verse 14, may sakit ba sa inyo? Tawagin ang elders, ipanalangin at pahiran ng langis. Dito po ang healing ay tinutukoy hindi lamang pisikal, kundi pati spiritual at emotional healing. Ipanalangin natin ang ating pastor, ipanalangin natin si mami, ipanalangin natin ang ating kapatid, ipanalangin mo ang asawa mo, ipanalangin mo ang kapitbahay mo, ipanalangin mo yung mga taong umuusig sa'yo. Kailangan po natin, hindi lamang ang ating sarili ang lagi natin ipinapanalangin. Hindi lamang ang ating pamilya lamang ang ating ipinapanalangin. Dapat mismo rin po dito sa ating church, ang bawat isa ipanalangin natin. Amen po? Sabi nga po sa kasabihan, the family that prays together stays together. Amen? Ang sarap kong pakinggan, no? The family that prays together stays together. Tayo po! Family tayo! Family tayo na nanalangin yan, di ba? Kahit bago pa lang ang ating church, tignan niyo naman po ang pagkilos ng Panginoon sa atin. Very talented ang ating mga leaders, ang ating mga members. Kung noon nahihiya silang lumapit, ngayon, unti-unti, lumalapit sila sa Diyos. We are family po. We are belong here sa Angeles Central City Church. The family that prays together stays together. This praise emphasizes that shared faith, daily prayer. Nananalangin po tayo ng araw-araw para sa ating spiritual unity, build strong and lasting family bond. So, sa bawat gawain po natin, kailangan ang present natin. Kung kinakailangan na pumunta tayo tuwing Wednesday, pumunta po tayo. Kung kinakailangan natin pumunta sa isang lugar para mag-evangelize, gawin po natin. Huwag po tayong mahihiya. Huwag po tayong patatalo sa sitwasyon. Sa mga gawain na humahadlang, dapat i-prioritize natin ang gawain natin bilang tayo ay Kristiyano. Bilang tayo ay tumanggap kay Kristo. Amen po? Ang panalangin ay nagdadala ng kapayapaan. Pag bawat po ang isa sa atin ay nag-pray, pray brings peace, love, and forgiveness. Nag-search din po ako. Sabi rin po ni Pastor Rick Warren, if all you want is forgiveness, confess to God. But if you want healing, you need to tell one other person. So si Pastor Rick Warren po ay isang prominent American evangelical pastor, author, and he is best known for
the best-selling book, The Purpose-Driven Life. Again, sabi po niya, if all you want her forgiveness, confess to God. Maliwanag po na ang sabi niya, kung gusto mo ng kapatawaran, ipagtapat mo ang iyong kasalanan sa Diyos. Ang forgiveness ay nagmumula lamang sa Diyos. Kapag nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Kanya, agad-agad, nagpapatawad ang Diyos. Pinapatawad niya tayo. Nililinis niya ang ating mga puso. Mahal po tayo ng Diyos. Kahit po tayo ay mga makasalanan, humingi ka ng tawad sa Kanya at ika'y Kanyang patatawarin. Just believe that our God is your King. Amen po? But if you want healing, again po ang sabi po ni Pastor Rick, but if you want healing, you need to tell one other person. So ito po'y nangangahulugan na habang ang pagpapatawad ay matatagpuan sa pag-amin sa Diyos, ang emotional na paghilom o healing ay nagmumula sa pagbubukas o pag-amin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. So, kailangan po magsabi ka sa iyong prayer partner, sa isang taong mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, kailangan po natin i-share kung ano nasa puso mo. Dahil kung gigit-gidin mo, susuluhin mo, wala kang maririnig na result o suporta. Wala kang maririnig na encouragement. Wala kang maririnig na solusyon. Ang alam mo lang na solusyon ay magmumula sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, kailangan mo ang iyong kapatid. Kailangan mo ng prayer partner. Kaya kailangan po natin magsabi sa isang tao na ating mapagkakatiwalaan. So sa madaling salita po, ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa iyo mula sa kasalanan. Pero ang pag-amin sa kapwa ay nagpapalaya sa iyo mula sa sakit. Nagpapalaya sa iyo mula sa sakit. Kaya po mga kapatid, ang magagawa natin, we need to be intentional in praying for our brothers and sisters. Pag alam mong nahihirapan ang kapatid mo, ang kaibigan mo, stop saying, I'll pray for you. Na hindi mo naman ginagawa. Pray with them right then and there. At kung ikaw naman ay nahihirapan na sa sitwasyon mo, sa dami ng problema, sa dami ng alalahanin, lalo na ngayon sa pagtaas ng mga bilihin, kailangan po natin ay magbahagi sa ating mga kapatid. I-release mo po ang nasa puso mo. I-release mo po anong nasa damdamin mo. I-release mo kung anong gusto mong sabihin. Kailangan po natin ibahagi. Amen po? So magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo sa panalangin para sa kagalingan. This means praying for both physical health and spiritual restoration. Church, continue to pray for each other. Confess is the key of healing so that you will be healed. Continue to pray to each other
Confession is the key of healing, so that you may be healed. Amen po? Amen. Our 3 point po, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Malaki ang nagagawa ng taong matuwid kung ika'y nananalangin. This means our prayer work, not because we are perfect, but because we are standing in the righteous through God. Sino po ang righteous sa atin dito? Sino po ang matuwid sa atin dito? Matuwid na tao. Wala po, di ba? Ang righteous person, matuwid na tao, hindi ito nangangahulugang perfecto ka. O wala kang kasalanan. Dahil wala naman pong perfecto sa atin. Only Jesus. Si Jesus lamang. Ang isang righteous ay tumutukoy sa isang tao na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at may tamang relasyon sa Kanya. May pananampalataya ka. Ito yung taong sumusunod sa utos ng Diyos. At kapag nagkasala ka pa, at mabilis, nagsisisi ka, humihingi ka kaagad ng tawad. Amen po? Ang kanilang katwiran ay nagmumula sa pananampalataya kay Jesus, hindi sa sariling gawa natin. Muli po, ang righteous ay ang taong nakaabide kay Kristo. Yung taong namumuhay sa pagsunod sa Diyos. Ang taong matuwid na lumalakad sa presensya ng Diyos, ang kanyang panalangin ay may kapangyarihan at epektibo. The result, powerful and effective. Malaki po ang nagagawa ng taong namumuhay sa pagsunod sa Diyos. Muli po, ang sabi sa James chapter 5 verse 16 sa ating pangatlong puntos, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Malaki po ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. In the next verse po, sa James chapter 5 verse 17 and 18, binanggit po dito si Elijah. Sabi sa verse 17, Elijah was a human being, even as we are. So normal na tao lang din po si Elijah tulad natin. Isang normal na tao tulad natin. Pero, sino si Elijah? At bakit at paano siya naging matuwid sa paningin ng Diyos? Si Elijah po o si Elias ay isang dakilang propeta sa lumang tipan. Kilala siya sa pagtatanggol sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Siya ay naging matuwid, hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil siya ay isang taong may pananampalataya at mataimtim na nanalangin sa ating Diyos. Nagpapakita na ang karaniwang tao ay maaaring gamitin ng Diyos.
din siya nararamdaman tulad natin. Kung may mga pagsubok na pinagdadaanan, that time po, nangangaral siya sa salita ng Panginoon. Nakakaramdam din po siya ng takot tulad natin. Kasi tao lang din siya. Meron din po siyang damdamin masaya tulad natin. Nakakaranas din po siya ng saya, ng pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Ganon din po tayo mga kapatid. Isang taong may pagkakataong gaya natin, maaari po tayo maging ganon. Amen po? Kaya po tandaan po natin mga kapatid, ang righteous person ay may pananampalataya. Manampalataya po tayo. Huwag mong isipin na ikaw ay masama. Huwag mong isipin na ikaw ay makasalanan. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Kung si Elijah pinili ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, tayo rin po, pinili na po tayo ng ating Diyos. Tanggapin lang natin siya. Magkaroon lamang po tayo ng pananampalataya. At tumakan po tayo sa katwiran. Amen po. Lahat tayo ay naririnig ng Diyos. Lahat po tayo ay naririnig ng Diyos. Even na ikaw ay makasalanan. Mahal po tayo ng ating Panginoon. So at bilang si Elijah ay matuwid, alam niyo po dahil sa kanyang pananampalataya, sa verse 17, nag-stop po ang ulan. Isipin niyo, nag-pray siya that time dahil matuwid siya. Nagtiwala siya sa ating Panginoon. Habang napakalakas ng ulan, nag-stop yung ulan. Amen? So it means naririnig tayo ng Panginoong Diyos. Sa verse 18 po, ulit po, and he prayed again, and the rain, heaven gave way. So dahil sa kanyang pananampalataya, isipin niyo po yun, kahit na huminto yung ulan, nagtiwala siya sa Diyos. At nanalangin siya, bumuhos po ulit yung ulan. So nagpapakita na ang karaniwang tao ay maaaring makagawa ng makapangyarihang bagay sa tulong po ng ating Diyos. Manampalataya lamang po tayo. Amen po. Church, don't underestimate your prayer. Mga kapatid, hindi mo kailangan maging pastor ka para maging powerful ang prayer mo. Ang kapangyarihan ay wala sa galing mo magsalita, kundi sa Diyos na ating pinapanalangin. Ang panalangin ay magagawa ang mga bagay na akala natin ay imposible. Bakit po? Kasi hindi naman po tayo ang malakas, kundi ang Diyos na dinadalanginan natin. Your prayer is powerful po. It connects us to the power of God. Sige nga po, sabihin po natin, it connects us to the power of God. God, hear our prayer. Maririnig po tayo ng ating Panginoon. Amen po. Kapag ang isang tao ay namumuhay ng tama sa harap ng Diyos, ay nananalangin ng tapat, seryoso, at nagliliyab ang puso, malaki po ang nagagawa ng panalangin. Makapangyarihan po ang nagiging resulta. Magbabahagi lamang po ako ng isang kwento. May isang pangyayari po sa isang lugar. May mga ilang mananampalataya seeking
reading the Word of God and they wanted to deeper more in their faith. Habang sila'y nagsisimula sa kanilang pagbubulay, alam niyo po ba kung anong nangyari? Bigla pong bumuhos ang ulan. That time, pagpus po talaga na bigla po silang napasigaw. Lord! Siyempre, isipin mo yung ang ganda ng panahon, tapos biglang bumuhos nung nag-start silang mag-Bible study, mag-start sila sa gawain ng Panginoon. Tapos po, bigla pang nawalan ng ilaw, ng brownout po. So po, madilim po that time. Dumilim ang paligid. Pero alam niyo po ba ang ginawa ng mga kapatid na iyon? Sama-sama silang nanalangin. Sama-sama silang nag-pray, nagtiwala sa Diyos. Hindi po hadlang na madilim ang isang lugar upang hindi magpatuloy sa gawain ng Diyos. Hindi hadlang ang problema mo upang ikaw ay maging matuwid. Hindi hadlang ang mga nararamdaman mong galit sa kapwa mo upang hindi ka magpatuloy na maging mabuting tao. Kahit kung madilim, alam niyo po ba kung anong ginawa nila? Gamit ang kanilang mga cellphone. Yun po ang ginawa nilang flashlight upang magpatuloy sila sa pagbubulay sa salita ng Panginoon. Bawat isa po, kahit madilim, bawat isang naroon, nagbasa sila ng kanya-kanyang verse. Nanalangin sila, nagtiwala sila sa Panginoon. Amen po. Tapos po, idinilagan nila sa pangalan ni Jesus, kapag natapos kami dito sa aming gawain para sa Panginoon, ang ulan ay hihinto. At idineklara pa nila, kapag lalabas kami sa pintuang ito, magkakailan na. Sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, nakakatuwa po, no? Isipin niyo po yung mga bagong mananampalataya. Pero buo ang puso nila. Nagliliyab ang kanilang puso. Nagtitiwala sa Diyos. Kahit na dinulo sila ng kaaway, hindi sila nagpatinag. Sama-sama silang nanalangin. Alam niyo po ba kung anong nangyari that time na yun? Tumila po ang ulan. At totoo po, bago sila lumabas ng pinto, biglang nagkailaw. At lahat sila napasigaw ng, "Salamat, Lord! Thank you, Lord!" Na-experience nila ang himala at ang pangako ng salita. Ito po ay isang kwento, katotohanan na nangyari po sa isang lugar. Pero po nakakatuwa, di ba po? Tayo, narinig natin ang kwento, pero merong sumasagi sa isipan natin. Pwede nating sabihin, kataon lang yan. Di ba? Maaari po nagkataon lang. Pero po, para sa kanila, dahil nanampalataya sila, nagtiwala sila, walang imposible sa Diyos. Amen po? Amen. Ang mahalaga po, sa Diyos sila nagtitiwala. Ang Diyos na lamang po at sila ang nakakaalam. Dahil on the spot, na-experience sila na kayang gawin ang Diyos. At di na mananampalataya dahil nanalangin ka.
there is power in prayer. Sabi siya. Amen po. Sabi siya. So mga kapatid, huwag mong maliitin ang prayer mo. Your prayer is powerful. So confess your sins, hayaan mo maging malinis ang relasyon mo sa Diyos. Pray for each other. Manalangin po tayo sa bawat isa. Pray for each other. Huwag mong sarilin ang laban. Huwag mong solohin. Prayer is powerful if you have faith in God. Prayer is powerful if you have faith in God. Let us be a church that is known for its a powerful prayer life. Mga kapatid, ang ating pong conclusion, dito ay pinapakita ni James na ang prayer ay hindi lamang emergency brake. It is our most powerful resource. Ang panalangin po ay makapangyarihan. Huwag po natin gamitin ang emergency brake na kapag padapis ka sa bangin, doon ka palang mananalangin. Ang panalangin ay hindi lang din po isang wishing well na maghahagis ka ng barya sa balon at maghihintay ka kung kailan matutupad ang iyong wish. Mas makapangyarihan po ang pangako ng Diyos. Iwanan na po natin ang mga ating nakasanayan. Magtiwala po tayo sa pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong umasa sa balon na sinasabi nila. May mas higit pa po sa balon. Ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kung ikaw ay may dinadalang bigat sa iyong puso at akala mo ay hindi ka naririnig ng Diyos, mali po. Matuwid ka man, makasalanan ka man, lahat po tayo ay naririnig ng Diyos. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mahal po tayo. Siya po ang unang nagbigay sa atin ng pag-ibig na kailangan din natin ibalik sa Kanya. Na kailangan din natin ibalik sa ating kapatid, sa ating kapwa. Ang nais lamang ng Diyos na tayo ay mag-confess sa ating mga kasalanan. Ibigin natin siya ng buong puso natin, ng isip at kaluluwa natin. May pag-ibig sa kapwa, gaya ng nais ng Diyos sa atin. At mabuhay po tayo ayon sa Kanyang kalooban. Hindi sa iyong kalooban lamang, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya, confessing your sins, at buo ang paniniwala mo, kapatid, there is power in prayer. Ang aking buod po, prayer is powerful if you have faith in God. Kailangan po tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon upang ang bawat panalangin ay magkaroon ng kapangyarihan. At ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng paghilom, healing. Salamat po sa lahat. Naway ang bawat puso at may pakinig ay nakaramdam ng kapangyarihan ng panalangin. Church,
Let us pray. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo sa panalangin. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nakalimutan naming manalangin. Linisin mo po ang aming mga puso upang kami makapamuhay na matuwid sa iyong paningin. Tulungan mo po kaming maging bukas at tapat sa aming mga kapatid at manampalataya sa kapangyarihan ng panalangin. Magsagawa ka ng healing at restoration sa aming buhay at sa aming pamilya. Salamat po sa pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat po. At narito kami sa Angeles Central City Church na isang pamilya, Panginoon, na pinagsama-sama mo, Lord God. Salamat po sa mga bawat tengang nakinig at sa mga pusong naghilom, Panginoon. Lord, Ikaw lang po ang may taas. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan. Sa pangalan